2 toneladang shabu na unang napaulat na naharang ng PNP naman, ha? At PIDEA na nagkakahalaga raw sa 13.3 billion. Oh, Abay, nabawasan na raw. nang? Timbang at saka halaga. So, Yan ay magkano na lang? matapos baguhin ng otoridad ang numero Oh. at i-anunsyo na 9.6 billion from 13.3 billion ang halaga nito. At Saan ang timbang from 2 tons ay nagiging 1.4 na lang yata, 1.5 tons. Nasaan na yung 1 ton? Yan ang sinasabi na. Baka sumama kay Mr. Tan. Nasa linya si Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng PNP. Nako. Magandang umaga, Colonel Fajardo. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo po. Good morning. Colonel po, good morning. Magandang umaga po, Sir Erwin and Sir Aljo, at sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood ng inyong programa. Magandang umaga po, Sir. Medyo marami lang po napataas na kilay ng mga kababayan natin dahil lumabas sa news ito kahapon at sinasabing hindi na raw 2 tons at saka hindi na 13.3 billion ang halaga na bawasan. Ano po ang nangyari? Kasi baka mamaya para malinawan ng mga kababayan natin hindi makapag-isip ng kung ano-ano. Siyempre, alam mo ng mga Pilipino, lagi naglalaro ang isipan. What happened? From 13.3 billion, 9.6 billion na lang. Nawawala ang 4 billion halos o 3 billion plus. Tapos yung timbang from 2 tons, parang 1 point something ton na lamang po, Colonel. What is the explanation, ma'am? Yes, Sir Erwin. Ang nangyari po dyan, Sir, kung matatandaan po natin, ay nasabat po itong van na naglalaman po ng mga illegal na droga, mga around 8 a.m. po ng April 16. Right. Mga around lunchtime po ay nagsagawa po ng press briefing ang kagalang-galang po nating SILG, kasama po si Chief PNP, yung representative po ng PIDEA and other local officials po ng Batangas. And when they were asked po kung ano po yung estimates po nung seize na illegal na droga, ay wala pa po tayong specific figures during that time po dahil po ongoing at hindi pa po talaga nagsisimula po yung inventory. So nung tinanong po sila ay malinaw naman po na sinabi po ng ating SILG na ang estimate po, base po sa estimate po ng PIDEA ay maaaring umabot po ng 2 tonelada at ang pahalaga nito ay more or less mga 13.3 billion. So nung latter part na po ng araw po ng April 15 nang nagsimula na po yung inventory. Natapos po yan, Sir Erwin, yung official inventory po ay gabi na po ng April 16. Kaya nung gabi po ng April 16 ay naglabas na po tayo ng official count na ang official count po ay 1.4 tons po ng illegal drugs na nagkakahalaga po ng more or less 9.6 billion pesos. So what you're saying, Colonel, yung una lumabas ito, it was just an estimate and it wasn't really the exact figure. So tinimbang na ninyo after that at lumalabas ngayon sa timbang ay nasa 1.4 tons lang. Tama po ba? Tama po, sir. Estimate lang po, approximation lang po yung ibinigay po nung una. April 15 po. Nung una. Kaya umabot ng 13.3. Okay. So, siguro ma'am, next time, paki-advise na lamang po sa lahat. Mahirap po ito. Alam niyo, ibang kababayan natin, madaling maglaro ang isipan. To make sure siguro. Pag natanong po siguro mga opisyalis natin next time, sabihin na lamang na we do not have the figures yet. We cannot estimate. Pero that will be around billion siguro. More than 1 billion. And then more than 1 ton para sigurado po tayo. Kasi para kung tumaas man, mas maganda. Di po ba? This will be around probably 9 billion siguro. Para tumaas, mas maganda. Di ba? What do you think, Colonel? Mas maganda yung gano'n na medyo i-estimate natin wag masyadong mataas kasi magdududa ang mga kababayan natin. Bakit nabawasan? Siguro, ang iisipan kagad. May nakita nga ako sa reaction nung inilabas ito sa online. Reaction na, nako, i-recycle na naman yan. Ganon ang... Hindi maiwasan yan. Yan ho, ang malungkot dyan, ma'am, siguro. Kaya next time mo siguro, paki-advise na lang mga otoridad natin na huwag masyado magbigay ng sobrang taas na value at pagkatapos pag chinek na ibababa bigla. Di po ba, Colonel? It doesn't look good. It doesn't sound good. We will take your advice, Sir Erwin, sa mga susunod po nating operation. But what really happened then, Sir Erwin, ay nung magtanong nga po ng mga kasamahan natin sa media, in the spirit of transparency, ay tinanong po yung PIDEA at ang PIDEA po talaga ang nag-estimate po. No? Just in po, ang gusto lang po nating sabihin ay wala pong dapat
ipangamba po yung ating Okay. mga kababayan na nagkaroon po ng nawala po yung ibang mga illegal drugs. Dahil from the time na ito po ay na-intercept hanggang matapos po inventory ay naka-cover po ng video yan at nakikita po natin mismo sa pinapakita niyo pong video, sir. At the time po na ina-unload po yan doon po sa van po ay covered po yan yung ating pong mga required witnesses, Tama. kasama na po yung media at Opo. mga barangay officials po ay present po during the time. So wala po wala po tayong dapat ipangamba. But this is a lesson learned on the part po ng inyong law enforcement agencies. All right. Ma'am, moving on to another topic. Yung nahuli po ng ARSOG ng NCRPO na Chinese nationals na national na napakaraming armas, may mga ID pa, may helmet pa na Kevlar na nakalagay China at may flag pa ng China. Ongoing po yung investigation ninyo dito, ma'am, ng PNP. Tama po ba? Tama po, sir. Ongoing po yung investigation po ng NCRPO regarding po doon sa implementation po ng search warrant po nila noong nakaraang April 14 po na nagresulta nga po sa pagkaka-aresto nga po ng isang Chinese national. At yung pong mga ebidensyang nakumpiska po natin ay naisumite na rin po sa korte at naisampa na po yung kaso. Doon po sa mga posible po na maaaring connection po nita doon sa ating mga sinasabi po na pinangangambahan ng mga sleeping cell. Yan po ay under investigation, sir. But based po sa ating coordination sa NCRPO, ito pong ating naarestong Chinese national ay nagtatrabaho po sa Pogo-related business po. Pogo. Hindi kaya pangamba kasi ng ilang netizen, ma'am, baka ito'y intelligence officer, parang mala Spia. James Bond, espiya. Spia na. Sa umaga, Pogo, sa gabi, James Bond. intelligence officer pala, parang James Bond, mala James Bond, Colonel Jean. Tuloy-tuloy po, Sir Erwin, yung ginagawa po nating background investigation dito po sa nahuli po natin at doon po sa dalawa pa po niyang kasamahan. Bagamat yung isa po ay wala naman pong nakitang basihan para po siya i-detain. Yung isa lang po nakasamahan po dito ay dinitain dahil nag-attempt po itong i-bribe po yung ating mga corrupt po yung ating mga pulis at naglabas po ng 3 million. Kaya nung inilabas po niya yun ay kaagad po siyang inaresto po Ay, at mabuti. sinampahan po ng corruption of public officials po. Mabuti. Okay. Balikan ko lang ho yung sa drugs, Colonel. Nasunod yung chain of custody, no? Napaka-stricto po ng panuntunan yan. Baka mamaya yan magiging prutas ng nakalalasong puno ika nga yung mga ebidensya natin. Opo. Diyan sa drugs. Yun po yung sinigurado po natin, Sir Aljo, na Opo. nasunod po yung chain of custody. Kaya magpula nga po ng in-intercept po yun. Kung saan po na-intercept yung van, Sir Aljo, ay doon mismo natin isinagawa po yung inventaryo. Magmula po nung nandoon pa po yung mga drugs sa loob po ng van hanggang sa in-unload po niyan, ay talagang sinicure po natin yan at sinigurado po natin na nandoon po yung mismong suspect at yung pong ating mga required witnesses, kasama na po yung barangay officials at pati yung kasamahan natin sa media, pati rin po yung prosecutors on case ay present po habang ina-unload po at sinimulan po yung inventaryo ng illegal drugs. So malinaw po, hindi nanggaling sa Pilipinas sa mga drogang ito. Ano bang pinakahuling resulta ng investigation? Saan galing ito? There is a strong indication, Sir Aljo, na hindi talaga ito galing sa Pilipinas, hindi ito locally manufactured dahil for the past few years ay wala naman po tayong na imo-monitored na presence ng mga Shabu laboratory. Okay. At based po sa packaging at markings po ng mga illegal drugs ay there is a strong indication na galing po ito sa labas, sir. Paano rin napasok sa inyong investigasyon? Ito ay definitely pinasok dito. Yatero, ma'am, tama po ba ito? Alam naman kumakalat ito mga chismis, mga fake news. Totoo ba sa Yatero isinakay ito? Isa po yan, sir, sa ating iniimbestigahan ngayon at subject po ng intelligence case build-up. At kahapon nga po, sir, ay nasecure na po natin yung posibleng yate Right, na ginamit po para paglagyan po nitong illegal drugs na nanggaling po sa Nasugbu, Batangas at biniyahe nga po na supposedly ay papunta po ng Maynila itong sasakyan ng intercept po ng mga pulis natin. Alright. Colonel Jean Fajardo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Gandang umaga po, sir.